di ba, ang linaw. Political para sa akin eh. 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may declaration pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos anong 2023, 2024, 5 billion. So, Tapos? pusisiin natin yung lahat. And then if we look at the problems of the different corruption of the different agencies, unliquidated funds, kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko, DPWH lang eh. Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. So, pag tumahan tayo sa isang impeachment process, ang tanong, ito bang taong to makapagsilbi ba ng tama sa amin? Diba? Ito may gagawa pa sa amin. Ginagamit na kasi yung confidential funds argument. Kung medyo uto-uto ka, sasakyan mo yung kasinungalingan ni Mike Defensor. Medyo lang. Bakit? It sounds convincing eh. Bakit yung isa binusisi yung 125 million, pero yung isa 5 billion, 10 billion, hindi binusisa. Bakit binusisi? Diba? So kung medyo mababa ang IQ mo, papatulan mo yun. Sasakyan mo yung ganun. Pero kasi, meron pang mga ibang issue na nakasabit doon. Hindi lang kasi yung 125 million yung issue eh. Hindi lang naman yung amount ang issue. Again, mga babayan, ang corruption ay hindi nakikita sa kung magkanong pera ang hinawakan mo. No, nakikita ho yan sa kung paano ginamit yung pera. Ngayon, ang allegation ni Mike Defensor, bakit ipinapa-impeach si Sara Duterte doon sa 125 million? Hindi nga niya budget yan. Budget yan ng Office of the President. Kung di ba naman siya isang tangat kalahati, ni-request siya ni Sara Duterte. Bakit ni-request? Kasi ang budget noong 2022 ay hindi pa kasama yung confidential funds ng Sara Duterte. Kasi nung panahon na yon, ang Vice President, si Leni Robredo pa, never namang humingi ng confidential funds yun. O di nag-request siya. O di binigay, ni-request niya eh. So ganito mga kababayan. Halimbawa, yung anak nyo, humingi sa inyo ng pera. Ma, pa, pengi po akong 50,000. Pang tuition ko lang po. Nagbabayad po ako tuition. Ikaw naman, dahil ulirang magulang ka, bibigyan mo ng pera, pambayad ng tuition fee. Pero, imbis na ginamit, pambayad ng tuition fee, yung pera, ang ginawa ng anak nyo, pinangbisyo. Hindi natin alam, pinanlakwat siya, pinambili ng kung ano-ano, inubos ang 50,000 sa ibang bagay maliban sa tuition fee. Ngayon, ang tanong, kasalanan mo ba kung ginastos niya sa iba?